makikita mo na matte and nagbe-blur din yung mga pores natin diyan. So, kita niyo naman yung pores natin is talagang naghuhumiyaw sila. Ayan. From its name na Ectoin Ceramide, hydrating siya sa skin pero matte pa rin yung finish niya. Lightweight, ang ganda niya, and dahil dito ay nagsunod-sunod na nga, nauubos yung budget ko dito sa product. Hi! Welcome or welcome back to my channel with another video. And para sa video natin ngayong araw is labanan naman ng mga sunscreen. Pareho nating favorite itong sunscreen na to. I-share ko sa inyo kung para kanino nga ba yung mga sunscreen na to, kung sino dapat yung gagamit nito. And para saan yung mga sunscreen, pareho silang maganda as in walang tapon. Alin nga ba yung mas akma sa oily skin at saka sa nangangailangan ng hydration. So if you're interested to know about this video, just keep on watching. Lately nga is hindi na ako nagiging fan ng mga glowing effect na mga makeup, same din sa mga glowing effect ng mga sunscreen. Dahil ang gusto ko na is matte na kasi alam niyo yun pagka gumamit kayo ng sunscreen and after lang ng mga ilang oras lang, 1 hour, ganyan, 2 hours, pag hipo nyo dito sa nose nyo, sobrang dulas sa sobrang oily, di ba? And ayoko na nung ganun. King oily sobra itong yung dito sa T-zone ko, ganyan. Isa din sa problema ko kasi is, syempre, yung medyo tumatanda na yung skin natin, kaya marami na tayong mga nagiging issues. And pati nga yung sa pag-makeup ko is, yun, nagiging issue ko na rin. Kasi before naman, wala naman yung mga ganito, di ba? And syempre, hindi dyan mawawala yung skincare natin. And sa skincare, hindi talaga pwedeng mawala yung mga sunscreen natin. Malaki yung factor na nabibigay nung paggamit natin ng sunscreen. And walang effect yung mga skincare natin kahit gaano pa yung kamamahal kung hindi naman tayo naglalagay. So, itong mga sunscreen na i-share ko sa inyo is matagal na talaga sila sa aking cart. And good thing naman na nag-decide na talaga ako na i-check out yung isa. Matagal ko na nakikita itong, tadan! Ayan, yung product ng Smoochkins. And ang tagal-tagal ko na nga na gustong matry ito. Kaya naman hindi ko siya check out or hindi ko pa siya mabili-bili is meron pa akong mga product na mga tinatry before na mga sunscreen din. So, ngayon, good thing na na-check out ko na siya, napasa kamay na natin siya. And as in talagang nagsisi talaga ako. Nakakapagsisi na bakit ngayon ko lang siya binili. Dahil pagkagamit ko nito, instant favorite ko talaga siya agad. As in nag-last siya sa akin ng ilang oras, ang tagal-tagal. As in yung face ko, hindi siya nag-oily. Mag-oily ka talaga pag yun sobrang pawisang-pawisan ka na, tumakbo-takbo ka na diyan ng matagal or ganun. Pero this one is hindi. Kung halimbawang lalabas ka lang, ganyan paupo-upo ka ng pa-sitting pretty ka lang sa labas ganyan. Sobrang dami ko ng sunscreen na sinubukan pero eto lang talaga yung napawaw talaga ako as in ang lakas ng kanyang oil control. Ang ganda ng kanyang oil control. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo na ang tagal kong gumamit ng mga iba't ibang mga sunscreen. Ang dami ko ng mga nasubukan, mga glowing, mga parang may powder, ganyan. Pero after naman ng mga ilang oras is sobrang oily natin, nag-o-oil tayo. And ayoko talaga yung feels ng nose natin na pag hinawakan natin is andulas-dulas, ganyan. And isa yun sa nakakapagpahulas din na makeup natin, yung mga sunscreen na ginagamit natin. So this one, as in napawaw talaga ako and naging instant favorite ko siya. So first ko talaga na binili itong Smoochkins Hyaluronic Acid Tinted Blurring Matte Sunscreen, and true to its claim na matte talaga siya. Inintay ko pa talaga yung sale para magkaroon ako ng discount. So alam niyo naman itong auntie nyo is abangers na mga discount voucher. So nabili ko to ng parang 189 ba? Ang regular price kasi nito is less than 300 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, parang mga nasa 200 something ganon. But nabili ko siya ng 189. So, ang laki ng discount ko, di ba? First is yung paghintay natin ng sale. So, nung ginamit ko siya first time sa skin ko, in doubt pa ako na talaga ba, matte ba to? Pero, after ng application mo, ma-absorb talaga siya agad-agad ng skin mo. And pag hinawakan mo siya, wala kang mafe-feel na basa. Ayan, hindi mo mafe-feel na basa. Makikita mo na matte and nagbe-blur din yung mga pores natin dyan. So, kita nyo naman yung pores natin is talagang naghuhumiyaw sila. Ayan. Pero pag ito yung ginagamit ko, pag umaalis ako, ginagawa ko na nga lang siyang primer. And pag alam ko na, ayun, magtatagal ako sa labas, ito yung ginagamit ko. Dahil ang ganda niya, ang ganda ng kanyang oil control. And dahil nga naging instant favorite ko siya, na convinced ako na itry pa yung iba pa nilang sunscreen. Ayan, nasundan na. And ito naman, yung sumunod na trinay ko, itong kanilang Smoochkins Ectoin Ceramide Airy Fit Daily Sunscreen. So yung ingredient pa lang nito is mapapawaw ka na, diba? Kasi hindi mo siya makikita sa mga ibang sunscreen na ito yung kanilang key ingredient.
Bukod kasi sa magaganda yung reviews na nababasa ko about sa Smoochkins is para sa akin kasi nito kasing mga tumanda na ako, para sa akin parang to see is to believe. Parang gusto ko i-try ko siya sa sarili ko and ako magsasabi mismo kung maganda ba talaga siya or hindi, gano'n. Parang ayoko na lang maniwala muna dun sa mga review ng iba. Gusto ko ako yung magsasabi sa sarili ko na okay 'to. Siyempre, kagaya ng ginawa ko din, nag-hintay din ako ng sale bago ko siya binili. So I got this 189 din. Same lang siya nito. So the question is, ano ang mas maganda sa kanilang dalawa and para kanino ito or ito? I'm telling you, pareho silang maganda. Pero unahin muna natin itong si Ectoin Ceramide. From its name na Ectoin Ceramide, hydrating siya sa skin pero matte pa rin yung finish niya. Lightweight as in wala kang mararamdaman lagkit. And no white cast. And isa pa sa nagustuhan ko dito, bukod sa maganda nga yung effect na sa skin natin, is unscented siya. Kung naghahanap ka ng mga unscented sunscreen, ayan, I recommend this kasi nga, usually kasi or pinaka-common na nagiging cause ng skin irritation natin is yung mga fragrances ng mga product na ginagamit natin sa face natin. Minsan nagkakaroon tayo ng mga, ano dyan, yung pamumula, pangangati, gano'n. Lalo na pag sensitive yung skin mo. Ako gusto ko talaga as much as possible is fragrance-free yung mga products na ginagamit ko, especially sa face. Good ito for skin barrier and acne-prone skin. Good for dry skin, combination, oily, and dehydrated skin. So, di ba pag gumagamit tayo ng rejuvenating set and ayun, maganda to na gamitin. Kasi nakaka-repair siya ng skin barrier natin. Ang rejuvenating set is nakakasira siya ng skin barrier, lalong-lalo na pag ang tagal-tagal na natin na gumagamit nun. And ito, maganda tong sunscreen na i-combo sa mga ganon. So, ang daming magagandang benefit na magagawa nito sa skin natin. So, kung gumagamit ka ng Rejuve set, itry mo to. Dito naman tayo, mabalik naman tayo dito sa Smoochkins Hyaluronic Acid Tinted Blurring Matte Sunscreen. Ayun talaga nagpa-convince sa akin na blurring matte sunscreen. Ayan, kaya ko to ginusto na bilihin. Dahil nga, marami na tayong mga nagiging concerns sa skin natin sa face. Bukod nga sa mga nabanggit ko na kanina, sobrang lightweight din niya sa balat. I use it as a primer and talagang walang hulas yung makeup natin. Though tinted siya, very sheer lang naman yung nabibigay niya na coverage sa skin natin. Kung ikaw ay girly na mas gusto mo yung natural makeup look lang, pwede na to. Dahil ganun lang din naman yung ginagawa ko. But kung ikaw naman is gusto mo yung medyo nakukover natin yung mga sumpa natin dyan sa face natin, is maganda tong maging primer kasi nakokontrol niya yung oil production sa face. So, dito sa dalawang sunscreen na to is walang tapon. Pareho siyang maganda. So, depende na lang sa hinahanap mo kung matte. Ito kasi mas matte compare dito. Ito, hydrating. Ito naman is matte. Pero hindi naman yung banat na banat yung face mo dito ang feeling. Hindi ganun. Parang natural lang and hindi ka nag-oil up. And ang ganda niyang gamitin pagka nga alam mong mas magtatagal ka sa labas. Ayan. Ginagamit ko to under makeup. Walang pangangati and walang kalagkit-lagkit, walang amoy. Natural lang din na mga amoy ng mga raw materials ang kanilang scent. And isa pa pala sa nagustuhan ko dito sa tinted sunscreen na to, isa to sa mga pinaka-fear ko and pinaka-ayaw ko sa lahat ng tinted sunscreen is yung pag ginamit mo siya and pag blend mo siya is naglilibag. As in, natatanggal din siya and kumakapit din siya sa finger natin. But this one, kahit paulit-ulit ka na na pag ganyan-ganyan sa face mo, na blend sa face mo, is hindi siya naglilibag. That's why I like it and nagustuhan ko siya. So, ang dami ko na rin talagang mga tinted sunscreen na na-try and may mga tip pa nga yung iba na ang gawin ko daw is i-shake ko bago ko gamitin, pero nagawa ko na lahat-lahat. As in, naglilibag talaga. Yung iba na mga gumamit nun is ang ganda naman sa kanila, but pagdating sa akin is hindi, ganun. So, ayun nga, nandoon nga tayo sa sinasabi nila na hindi magkakapareho yung skin natin, ganun. Pero ito, dito talaga ako napawaw kasi hindi talaga siya naglilibag sa skin ko. And good thing na nag-decide ako na bilhin tong product ng Smoochkins na hyaluronic acid sunscreen kasi ang ganda niya and dahil dito ay nagsunod-sunod na nga nauubos yung budget ko dito sa product ng Smoochkins. Ayan, and may mga product pa ako ng Smoochkins in the future na i-share sa inyo, hindi lang to kasi after ko nito, nasundan nito and nasundan pa uli ng iba. Kasi ganun nga ako, pag nakapag-try ako sa isang brand and nagustuhan ko siya, maganda yung effect niya sa akin, magta-try pa ulit ako ng ibang mga products nila. And hanggang sa ayun, matry ko na lahat, ganun. Not unless na may ma-encounter ako na hindi maganda yung magiging experience ko. Doon lang siguro ako magi-stop, ganun. But ito, so far sa mga nabili kong mga products ng Smoochkins is lahat magaganda, lahat nagugustuhan ko and perfect sa akin. So parang kinukumpleto ko na lahat ng mga magiging skincare ko this 2026 is from Smoochkins kasi ang ganda talaga ng kanilang mga products and yung mga claims nila na nakalagay dito is very honest, very truthful sa kanilang mga claims. And ito yung finds ko, yung 2025 finds ko na dadalhin ko hanggang ngayong 2026. These two sunscreens are my favorite.
Ayan, meron pa silang ibang variant ng sunscreen pero wala ako nun, wala pa ako nun. And ito kasi, ay, compared dun sa dalawang sunscreen na wala ako is medyo mas pricey sila compared dito. But nagkakaroon naman sila ng sales. Ayan, sobrang laking discount pag nagkakaroon sila ng sales. So, kailangan mag-abang talaga tayo pag gusto pa natin na itry yung iba nilang mga sunscreen. But so far, these two are my favorite sunscreens. So, ayun lang. Gusto ko din malaman yung experience ninyo dito sa paggamit ninyo ng sunscreen ng Smoochkins. Ayan, kung naging user na kayo nito, I know yung naging experience ninyo, comment down below. And para ma-help natin yung mga viewers natin na gusto din itry itong Smoochkins. Ayan. Siyempre, disclaimer lang din na we all have different type of skin. Hindi ibig sabihin na maganda ang effect sa akin, ito hindi naglilibag sa akin, is hindi din maglilibag sa iba. 'Di ba? And ito is hydrating and sobrang nakakakalma sa skin, and sa iba naman is hindi ganun yung experience nila. So, dahil nga magkakaiba nga tayo ng skin. Links of the products are all in the description box. So, there you have it. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye!